Wala pa sa isip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali sa International Criminal Court. Ito po ang paglilinaw ng Malacanang. Muli kasing nabuhay ang usapin sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC dahil sa posibleng pagpapatupad ng arrest warrant na inisyu ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Muling nabuhay ang usapin ng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang mga diskusyon hinggil sa posibleng pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police noong panahon ng drug war ng nakaraang administrasyon. Bagay na nilinaw ng Malacanang. Sa kasalukuyan, hindi pa pinag-iisipan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Pero hindi umano nito tuluyang isinasara ang posibilidad ng pagtalakay dito sa hinaharap. Ang huli namin pag-uusap ng Pangulong, medyo matagal-tagal na po. Sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin. Una nang iginiit ng palasyo na kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, nananatili pa ring umiiral ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Matatanda ang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Matapos magsagawa ng paunang investigasyon ng ICC kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga ng kanyang gobyerno. Punto pa ng Malacanang, hindi naman kailangang magkagulo sa pagpapaabot ng suporta sa senador. Galit. Kapag ka po ba, if ever mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So hindi po kinakailangang magkagulo. Sa usapin naman ng impeachment laban kay VP Sara, binigyang diin ng palasyo na accountability ang nais ng pamahalaan. So kung sabihin na the palace is for the holding of the trial, ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So, hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot. Umapila na rin ang simbahang Katolika sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente at bumoto ng naaayon sa ebidensya at sa ngalan ng hustisya. Hindi rin dapat anila ma-delay ang trial at dapat itong masimulan sa lalong madaling panahon dahil ang pagpapaliban dito ay pagpapaliban din sa hustisya para sa mga Pilipino pati na sa Vice. Samantala, nagpaalala ang Malacanang sa publiko na manatiling mapanuri at mapagmatsyag sa gitna ng mga kumakalat na usapin tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa Pangulo. Ayon sa palasyo, wala pang namomonitor na aktibong plano para pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Gayunman, sinabi nito na batid umano ng publiko kung saan nanggagaling ang mga ganitong naratibo at kung sino ang posibleng makinabang. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.